Ako na. Yes po. Ako nga pala ang isang municipal administrator dito sa Awit. Ray, pangalan ko, Ray Santos. Opo. Matagal na ako dito. Ako na yung pinakamatanda dito sa LGU. Sa tatay pa ni Mayor Angelo, marami dito kami. Ang gusto nila, laging pagdadating ng Pasko, masaya yung mga taga-Awit. Kaya kami, naglalagay kami ng mga tunnelize. Mamaya makikita niyo yung tunnelize. Hanggang papunta yung simbahan, may tunnelize. So, ilang pang tao. Lagi kami may mga mga concert dyan para matuwa yung mga tao. Tsaka every December 15 ng gabi hanggang December 23 meron kaming simbang gabi dito sa park. Kaya every araw-araw laging meron kaming masaya dyan. So, kailan usually po nagsa-start yung festivities dito po sa Kawit? Basta pag dumating na Bare months. That's when you start everything. Actually, ngayon pinaaga namin yung pagbubukas ng November 18, nag-start na kami. Kasi pagka December 1st mo sinimula, parang medyo maikli lang yung nagiging ng mga tao. Kaya November 18, nag-start na kami. So, yung mga taga-ibang bayan dumadayo dito para makita yung lighting, tapos yung mga ginagawa naming masaya dito sa park. At yearly, ang aming mayor ang Aguinaldo, nagbibigay kami talaga ng mga relief, not relief, yung Christmas pack na binibigay sa every families. May ham. Parang Noche Buena package. Kompleto yun, yearly yun. That's nice. Anong, may pangalan po ba na specific yung, halimbawa po yung light show ninyo or yung activity po na Yes? Si Matthew Huganas. He's the PIO head. Good evening po and welcome po sa Kawit. Charles Matthew Huganas po, Public Information Officer po ng Kawit. Netong November 18 po nagsagawa po tayo ng Kawit Christmas Lighting Ceremony. Dito po natin binuksan po yung ilaw po natin sa Aguinaldo Shrine, pati po dito sa may Freedom Park. Ngayon po, ang nakakatuwa po dito ay parang pinag-mix po natin yung traditional and contemporary kasi ito pong Aguinaldo Shrine, pinailaw natin gamit po yung 3D projection mapping technology po natin. So parang nagtagpo po yung technology na kasalukuyan sa makasaysayang aspeto po ng bayan ng Kawit. Ngayon, doon naman po sa may party po ng park, meron din pa tayong mga in-install na pailaw na mukha pong fireworks. And doon po sa mismong event po natin, nag-invite din po tayo ng special performers, sila Miss Jessica, sila Nef Medina, and of course yung band po ng Agsunta. Yung rationale po natin ng paggawa po ng Christmas lighting ceremony po natin is gusto po natin maiparamdam sa mga Kawitenyo na iba pa rin po talaga yung Pasko dito sa Kawit. Talagang welcome po lahat kasi hindi lang naman po mga Kawitenyo yung mga naging audience po natin nung nagkaroon po tayo ng concert. And until now po, ang tourism din po ng Kawit, ngayong Christmas, hindi na lang po sila bibisita para sa mga makasaysayang monumento ng Kawit. Bibisitahin din po nila yung Kawit dahil po sa mga pailaw po natin. Yung aming tema rito, yung rated AAA. Yes po. Yun po yung hashtag rated AAA po natin. Rated AAA. Yun po yung brand of service po ng Aguinaldo. Kasi ang dalawa po ang main program po ng mayor po natin. It's hashtag Alagang Angelo Aguinaldo. Hashtag Alagang Angelo Aguinaldo po. And yun po yung concern naman po natin sa mga health, education, social welfare, which is chair po si Consi Army. And yung isa naman po is yung hashtag Aksyon Angelo Aguinaldo, which is for safety, mga emergency disaster reduction, disaster risk reduction po natin. So rated AAA po siya, AAA po siya. Awesome. Ma'am, ano pa po yung mga aabangan pa next year na projects dito sa Kawit? Next year na project, ano ba? Yes po. That's for Christmas also. Yeah. Kasi every Christmas meron tayong, yung
Parang parade. May dinis. meron May pa pala dinis yun. every 24. And then next year, kaming dalawa ni Mayor ang ama-ina. Hermano. Ang Yearly tawag po. dito sa amin, ama-ina. Ama Ama at ina. saka ina. Kasi Sagrada Pamilya yung asosasyon sa simbahan. Okay. Kaya nagkaroon ng ama at saka ina. Sila yung namamahala. Ang context po natin, Hermano at hermana yan. Ang context po natin sa Maitinis, ito po yung yearly celebration po ng Kawit na ginagawa po natin, i-feature po natin yung iba't ibang yugto po ng pangyayari sa Biblia, yung kila Eva at Adan, pati po yung sila John Baptist po. Naggagawa po tayo ng mga makukulay na karosa po na nagde-depict sa bawat yugto po ng Biblia. Ngayon po, dahil po sa pandemic, 2 years po tayong hindi nakapaggawa ng ganon dahil po kailangan po natin alang-alang yung safety ng mga manonood, pati po yung staff po mismo na nasa likod po ng Maitinis. Pero ngayon po, gusto ko rin po ibalita po sa inyo na tuloy na po siya dahil po napagtagumpayan po ng Kawit, sama-sama po na naming hashtag Kawit Fights COVID-19, napagtagumpayan po ng Kawit ng pandemya, and safe na po ngayon na ipagpatuloy po yung Maitinis. So kami po tuwan-tuwa din po ba? Yung pong Maitinis, dadagdagan ko lang. Parang si Mama Mary tsaka si Joseph, mga anak na kasi, naghahanap sila ng matutulugan. Kaya bawat baryo may kanya-kanyang karosa. Na nandun si Eva at Adan, bago hanggang pumunta na kay Mama Mary tsaka kay Joseph, naghahanap sila ng matutulugan. Bago, So, ang do you kahulihan niya assign? sa simbahan. Sa simbahan may malaking Belen doon mga anak. Pero it's a contest po or just parang wala lang, ano lang po sila, participate. Nagpa-participate. Magpaparendahan po ba? Ang concept kasi niyan, yung Maitinis namin, from Old Testament to New Testament. Okay? Yung beginning, yung Eva at Adan, then yung kay Noah, yung Ark ni Noah, meron din kami noon. Meron then yung pagsilang na nga ni Jesus na doon yung yun yung concept ng Maitinis. Saan po galing yung term na Maitinis? Noong pa yung Mexican trade pa. 16.2 pa na simula. Bali magpo-400 years na next year. Bali kung tawagin ngayon namin yung Maitinis Festival. Sila ang pa-isa. Pero sa Tagalog parang panunuluyan. Alright. That makes sense. Ngayon po kasi bakasyon, kung may mga gustong pumunta sa Kawit, ano po yung mga activities o lugar na maiinganyo nyo silang puntahan, subukan? Ano po ba mga dadayuhin sa Kawit? Marami kami mga tourist spot dito sa Kawit. Like, this is the number one, itong Shrine. The St. Mary Magdalene Church. Then yung Baldomero Aguinaldo Shrine. Then yung Battle of Binakayan na tinalo ni General Aguinaldo yung mga Kastila. And then meron pa tayong gawaan ng asen. Gawaan yung Irasan ba? Then yung Pandayan. Ang Pandayan daw ang ginawa yung mga ginamit nilang itak na panlaban sa mga Kastila noong araw. Dito yon sa Kaingin, itong barangay Kaingin. Is tourism like the major industry in Kawit right now? Is it the premier? Sa ngayon po, isa po yung historical tourism sa mga pangunahin pong binibisita po ng mga ibang kababayan po natin kasi kilala po ang Kawit. Ang Kawit ay Aguinaldo. Ang Aguinaldo ay Kawit. So parang synonymous po yun. So talagang binibisita po tayo dahil po sa mga historical monuments po natin. Unang-una po itong Aguinaldo Shrine. Bahay po ni General Emilio Aguinaldo. Sa Binakayan naman po, meron po tayong bahay, yung museo ni Baldomero Aguinaldo, which is kamag-anak din po ni General Aguinaldo. Tapos po, meron din po tayo sa Binakayan din, yung monument po ng Battle of Binakayan. Doon naman po, ipinapakita po yung panalo po nating mga Pilipino laban sa mga Espanyol. Then, doon naman po sa may side po na kapag sinundan niyo po yung Tunnel of Light po natin na isa din sa mga tourist attraction natin, makikita niyo po yung simbahan po ng Kawit, which is yung Diocesan Shrine and Parish of St. Mary Magdalene. Isa po siya sa mga talagang binibisita po ng mga Kawitenyo, pati po ng iba pong mga
Christian po natin na kababayan kapag nagpi-pilgrimage po sila. And of course, sa Paskuhan po, lalong-lalo na po next year po, 2024, 400 years na po yung simbahan po natin. So, talagang sobrang special po siya. And of course, Tita Army, yung sa food bazaar din po natin. Yeah, yung La Tiendas. Yes po, yun po. Diyan natin nabili yan. Yun po. Ngayon po, Maraming tao. yes po, tuwing Christmas po, itong Aguinaldo Shrine po natin, ng Freedom Park din po natin, nagiging hub din po siya ng food tourism kasi meron po tayong mga local entrepreneurs na nagbebenta po ng iba't ibang uri po ng cuisine. So kung kayo po gusto nyo rin po mag-food vlog, sikat na sikat din po ang Las Tiendas sa mga foodies po natin. So isa rin po yun sa mga talagang nagiging highlight po ng Kawit tuwing holiday season. Ano yung main na delicacies or food na dito sa yes po. Food to look for. Like, Isa po doon, yung sinabi po ni Consi Army, which is yung rice products po natin. Meron po tayong barangay po sa Kawit, ang pangalan po niya is Barangay Toklong. Sila po ang main producers po ng suman. Doon po nakilala po ang Barangay Toklong. Talagang bumibisita po yung mga kababayan natin sa Barangay Toklong para po bumili po ng suman doon kasi iba po talaga yung lasa po ng sumang Kawitenyo. And of course, ang municipality po ng Kawit, napapalibutan po tayo ng tubig. Noon pong mga lumang kasaysayan po natin, ang Kawit po isa po yan sa mga hub of trade kasi po dinadaanan po tayo ng mga barko po na dumadaan sa ilog. And dahil ang mga Kawitenyo po, kaya nga po tayo tinawag na Tagalog kasi mga taga-ilog. Diba? Kaya po tayo tinatawag na mga taga-ilog din kasi ang pinagkukunan po ng Kawit ng hanap buhay, tahong, talaba. Kilala po ang Kawit po pagdating sa produkto po sa mga aquatic products po natin. So isa rin po yun sa mga dapat pong masubukan ng mga bibisita po sa Kawit para din po masuportahan po natin yung mga kababayan po nating mga malakay. Since Mayor is in his last term, paano nyo, kayo po siguro would be like the perfect person to ask to kasi of course, paano nyo napapagpatuloy yung halimbawa may mga programa siyang nasimulan tapos magkakaroon po ng, of course, ng transfer of power and everything else. How does it continue to the next generation of... tulad ng ang pinanggalingan ni Mayor Angelo, yung daddy niya, si Mayor Tita Aguinaldo. Opo. Ngayon, maganda yung kanilang mga proyekto na tinutuloy ngayon ni Mayor Angelo. Opo. Ngayon, meron tayong tinatawag sa LG na Comprehensive Land Use Plan. Nandun lahat yung pinag-usapan namin doon yung ano ba yung mga magagandang dapat gawin dito sa Kawit. Ngayon, dahil nga 9 years yung kanyang term, marami pang mas magaganda dahil una sa lahat, kami dito sa Kawit ay 23 kilometers lang sa Manila, 15 minutes lang nandito ka na sa airport. Kaya marami na rin investor na napunta dito. At saka magano rin kami na nandito na rin yung Albeo, yung Ayala. Kaya Properties. Baka talunin namin ang BGC. That would be nice. City na rin kami. Business district. Itutuloy ni Mami Army. Hopefully. Ni Mayor. Kaya dire-diretso yung development namin. Kaya sigurado magiging city kami dahil yung revenues namin bumaras na. Tapos may kulang ko lang 1 billion na yung revenues namin yan. That's awesome. Kaya sigurado kami magiging city na kami. Alright. Every day meron siyang napapasaya. Sa isang araw ba yun? Ilan po nabibigyan? Yun po Anong ang, binibigay? Usually anong line? Ano po, ito pong 12 days of Christmas na isip po ni Mayor kasi base din po dun sa sikat po na ano po, di ba? Sa 12 days of Christmas po, every day po magbibigay po siya ng surprise gift po sa mga Kawitenyo. Pero hiwalay po ito dun sa yearly po na pinapamigay po ng Kawit LGU na Christmas package. Ngayon po, dapat pong abangan po ng mga taga-Kawit po kung ano po yung mga surpresang ihahatid po ni Mayor dun po sa 12 days po na yun. So, Sir, if you could just give them, ano yung ilan doon? Kasi I was able to tell them, kanina meron tayong MaxiCare. We're also giving out, life plan. Bomba. yun po yung isa po pala sa mga yun din po yung isa sa mga unique po na gustong ibigay ni Mayor kasi sa brand of service po ni Mayor.
isa po talaga siya sa mga nilalapitan po ng mga kababayan po natin na nangangailangan kapag po kailangan po ng burial assistance. Di ba po? Mahirap naman po sa loob ng mga kababayan natin na walang-wala na nga sila tapos nawalan pa sila ng mahal sa buhay. So, sa pamamagitan po ng 12 Days of Christmas, isa po sa ibibigay po doon ay yung life plan nga po. Diba? Para po doon sa mga mananalo, kung sakali man po, naman sana na may mawala agad sa kanila. No? Pero kung sakali lamang po na may mangyari hindi maganda sa pamilya nila, hindi na po sila mamumroblema. Iiyak na lang po. Although here in Kawit, we really give service naman talaga sa mga tao. Yes, pag namatayan, automatically, admin, right? You can tell them kung ano po bang ginagawa ng Dito, simula ng ipanganak ka, meron kami alagang aginaldo. Pag may nagkasakit, yung makagat ka ng aso, basta sa health, yun ang gusto ni Actually, yung admin, yung sa panganganak kasi, hindi na sinasagot ng LGU yan. Bawal kasi sa COA yun. Pero dito sa amin sa Kawit, basta nga yung mayor namin maganda ang kalooban. Yung mga nanganganak na wala talagang tambayad sa hospital, kaya nga sinasabi ni mayor, mambira yan, hindi naman ako may gawa niya, pero sabi masasagot ng gastos. Biruan ba? Pero sa kanya, talagang para makatulong, sige, kahit bawal yan, personal na meron ngayon, yun ang ginagamit niya para makatulong doon sa mga nanganak. Then, pagka nagkasakit, yung tinatawag naming medical assistance, binibigay din mo yun. Kaya maraming bayan sa Cavite, baka buong Pilipinas na, yung mga nakakapanood ng mga vlog nila yun. Ang sinasabi, sana all, sana taga-Kawit kami. Para pagka nagkaroon ng problema, madali kaming makakalapit sa LGU. Like ng pandemic, ang Kawit kami ang kauna-unahan na bayan na nag-lockdown para maiwasan yung pagkalat ng COVID. 2 months na nakakalipas, 0 case pa rin kami ng COVID. Sa ibang bayan, marami na may COVID. Kasi kami, naggawa agad kami ng mga checkpoints noong mga panahon yon. Gabi-gabi yan, umiikot kami ni Mayor, nakamotor kami, lahat ng checkpoints pinupuntahan namin. Maraming mga taga-LGU ang ay lumabas, natatakot. Bakit? Kasi wala pang vaccination that time. Hindi natin alam kung ano yung magiging resulta pag tinamaan ka. Pero si Mayor walang takot. Ako, that time, senior na ako. Pero kasama ko siya, kami magkasama. Sabi ko, para sa bayan itong gagawin natin, ikot tayo. Kaya ang mga Kawitenyo, nakita yung pagmamahal ni Mayor sa kanyang mga kababayan. At hindi kami nagpabaya sa mga relief goods that time. Marami na mga nagugutom dahil nawalan ng trabaho. Walang trabaho noon Yes. Nag-lockdown Pero ang Kawit, tuloy-tuloy ang bigay namin. Lahat ng barangay, every families, binibigyan namin ng relief goods. Yun ang pagkatao ni Mayor. Lahat ng serbisyo na may bibigay para sa Kawitenyo, binibigay namin. Thank you po. Yung service po ng rated AAA service po ng Kawit LGU. Kahit po education, ako po as part of PI, Public Information Office po, kasama po ako sa mga nakikipag-coordinate po sa Sector of Education of Kawit. Nung nagka-pandemic po tayo, nagsagawa po si Mayor ng pagbibigay po ng laptop and of course yung printer nga po sa mga schools, sa local schools po natin kasi nag-transition nga po tayo to modular din po dahil sa pandemic. Nahihirapan po yung mga students natin and teachers natin na mag-produce po ng mga papers po nila, mga lesson plans nila, pati po yung mga sasagutan po ng kabataan. So, ang LGU po, through the leadership of Mayor po, nagbigay po siya ng mga Riso printers po sa schools. And of course, dahil nag-switch na nga din po tayo to modular, meron din po tayong mga online learning na nag-distribute din po si Mayor ng tablets sa mga high school students naman po. So, talagang nakikita po natin yung puso at yun po kasi yung pinaka-central po ng LGU, yung puso at malasakit po talaga para sa mga Kawitenyo namin. Yan po yung natin. Yan po yung talagang sentro po ng paglilingkod po ng Kawit LGU. And ako po, just to share a personal story lang din po. Ako po, isa po ako sa mga local journalist na Kawit po dati. Campus journalist po mula sa Emiliano Triaterona Memorial National High School. And dahil po sa support ng local government unit noong 2015,
kabilang po ako sa mga naging champion po sa collaborative publishing ng National Schools Press Conference. So, so ngayon po nakakatuwa po na dahil po sa tulong ng munisipyo sa amin dati, yung skills ko naman po ngayon, nagagamit ko rin po para naman po sa pagseservisyo din po sa mga kapwa estudyante namin, mga kapwa kawitan po namin. So, yung pong brand of leadership from Mayor Tik papunta kay Mayor Aguinaldo, talagang masasabi po namin na puso at malasakit po talaga yun. So, ramdam po from senior citizen hanggang sa kabataan, kami po sa bayan ng Kawit, ramdam po namin. Sa mga kababayan po din, imbitahan po namin kayo sa makasaysayang bayan po ng Kawit. Dito po sa ating Kawit, matutuklasan niyo po kung ano ang ugat ng kalan natin, kung paano nilabanan ng mga ninuno natin, ng mga bayani natin, yung mga mananakop para tayo ay maging malayang bansa ngayon. Pero hindi lang po kasaysayan ang makikita nyo sa Kawit. Meron din po tayo mga masarap na pagkain galing sa ating minamahal na dagat. And of course, hindi lang po yun ang maibabaw nyo dahil every season po nagpe-prepare po ang Kawit LGU ng mga programa para po sa mga bibisita na kababayan natin upang ma-enjoy po nila yung pag-stay po nila sa Kawit. Ang hashtag po natin is Tara sa Kawit. Pumunta po kayo sa Kawit. Salamat. Thank you.